Ang Yuyotake ay isang gusali kung saan karaniwang nakatira ang mga pamilyang Yusa, at si Haring Jungjo ay mananatili sa kanyang mga nasasakupan nang ihulog niya si Hwasong hanggang. Yuyotake ay ginamit bilang vilya ng lokal na mahistrado, ngunit nang bumisita ang hari sa pansamantalang palasyong ito, nagsilbi itong Royal Audience Hall kung saan nakilala ng hari ang kanyang mga sakop. Matatagpuan ito sa pagitan ng silangang silid ng Baknaedang at Oijung Liso. Ang pangalang Yuyotake ay mula sa The Book of Odes, na ang ibig sabihin ay isang lugar upang ipadala ang itinalagang Hwasong gobernador sa gilid ni King Jungjo. Ang Yuyotake ay isang gusaling itinayo noong ika-14 na taon ng paghahari ni Haring Jungjo, 1790, sa dinastiyang Joseon, ang taon pagkatapos ilipat ang Suwon-yu. Ito ay pinalawak noong taglagas ng 1774 nang magsimula ang pagtatayo ng Hwasong Fortress. Ang unang gusali ay tinawag na Yunyak-han, ngunit binago ang pangalan pagkatapos ng pagpapalawak. Pinangunahan ni Haring Jungjo ang isang pagsusuri ng estado dito at personal na nakilala ang mga matagumpay na kandidato. Matapos mamatay si Haring Jungjo noong 1800, ang kanyang mga maharlikang larawan ay pansamantalang inilagay dito hanggang sa pagtatayo ng Hwalayongjun Shrine. Ang unang silid sa hilaga ng Yunyak-han ay isang noong maroon na tinatawag na Gongsinro. Sa panahon ng extension, isang undol, floor heating system, ang inilagay sa loob ng bahay at na-install ang mga bintana. Sa kasalukuyan, ang mga bintana ay hindi na ibalik. King Jungjo ng Joseon Dynasty sa Korea nagdisenyo at nagtayo ng Hwasong hanggang Palace sa Suwon City para sa reformatibong politika. Sa Hwasong hanggang Palace maraming gusali ang naitayo para sa paghahanda ang ligtas na pansamantalang tirahan ni Haring Jungjo at mahusay na pamamahala ang bagong itinayong Suwon Hwasong Fortress. Yuyotake ay isa sa gayong mga gusali. Haring Jungjo binalak na magtayo ng maraming gusali para sa mga opisyal ng gobyerno. Tinataya na ang Suwon Hwasong Fortress ay binalak na umunlad. Kasing dami ng Hanyang, ang kabisera noong panahong iyon. Kung ikukumpara sa Hanyang, ang kabisera ng Joseon Dynasty sa Korea. Ang lungsod ng Suwon ay 7% lamang sa lahat ng aspeto noong panahong iyon. Sa lungsod ng Suwon, Haring Jungjo dapat manatili ng 10 araw bawat taon at tiyak na hindi ito komportable sa kanya. Dapat manatili si Haring Jungjo ng 10 araw bawat taon para makapunta sa puntod ng aking ama, Crown Prince Sadu. Para sa kaligtasan at kaginhawaan ni Haring Jungjo, isang bagong plano ng lungsod ang nabuo upang gawin itong isang maunlad na lungsod. Haring Jungjo nangangailangan ng maraming opisyal ng gobyerno pagsasagawa ng mga planong ito at nakilala ang kanyang mga paksa sa isang gusali na tinatawag na Yuyotake.